Patuloy ang pagpakawala ng pana ni Masaki, ngunit masyadong mabilis ang halo para direktang matamaan. Gumawa siya ng isang delikadong plano kung saan hinayaan niyang kagatin ng halo ang kanyang balikat para lang mapigilan ito sa paggalaw. Nang nasa tapat na niya ito, nagpakawala siya ng isang malapitang pagsabog na tuluyang nagpabagsak sa kalaban. Sa paghihingalo ng halo na si White, nag-trigger ang self-destruction nito, ngunit mabilis na sumugod si Ishin para saluhin at protektahan si Masaki mula sa malakas na pagsabog. Kahit sugatan, nagkunwari si Ishin na maayos lang ang lahat, bago naging mainit at magiliw ang reaksyon nito nang ibunyag ni Masaki na siya ay isang Quincy. Nabigla si Masaki sa pagiging masiyahin nito dahil hindi niya akalaing may isang Soul Reaper na magiging ganoon kabait sa isang Quincy. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Ryuken at Katagiri ang nangyayari bago tahimik na umalis, habang labis namang ikinatuwa ni Aizen ang mga nakalap nilang datos kahit hindi eksaktong ganoon ang inaasahan niyang resulta ng laban. Pagbalik sa Soul Society, nagulat si Ishin kay Yamamoto kung saan nagpa siya ang kapitan komandante na huwag na siyang parusahan, dahil sa mabilis niyang pag-aksyon na nagligtas ng mga buhay. Ngunit si Mayuri lang ang nanghinayang dahil hindi niya nakuha ang katawan ng binagong halo para sa kanyang mga eksperimento, at nagpa siya naman si Ishin na ilihim ang partisipasyon ni Masaki kay Yamamoto. Samantala, sa mundo ng mga tao, malalim ang iniisip ni Masaki habang nag-aalala kung nakabalik ba ng ligtas ang mabait na Soul Reaper na iyon. Ganoon din si Ishin na humanga sa katapangan at nakakagulat na galing ni Masaki sa laban. Pagkalipas ng ilang araw, habang kasama ni Masaki ang kanyang mga kaibigan, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at masamang pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Aksidente niyang nabangga si Kisuki Urahara, na agad nakaramdam na nagsisimula na ang proseso ng haloification sa loob niya. Sa kanyang pag-uwi, hinarap agad siya ng ina ni Ryuken na sobrang galit dahil nilabag ni Masaki ang batas ng mga Quincy nang tulungan niya ang isang Shinigami laban sa halo. Samantala, pinagalitan ni Ryuken si Katagiri kung bakit isinumbong nito si Masaki. Nagpaliwanag si Katagiri na ginawa niya lang iyon dahil nag-aalala siya na nasugatan si Masaki sa atake ng halo, at kung hindi agad isasagawa ang ritual ng pagpapagaling ay permanenteng marurungisan ang kanyang purong dugo. Galit man sa sitwasyon, nagmadali si Ryuken sa tabi ni Masaki para ipagtanggol ito sa mga panglalait ng kanyang ina. Habang sinusubukan siyang protektahan ni Ryuken, biglang bumagsak si Masaki sa sahig sa tindi ng sakit. Laking gulat ni Ryuken nang makitang may itim na butas na nagsisimulang bumukas sa gitna ng dibdib ni Masaki, kaya binuhat niya agad ito para ilayo sa bahay at ihanap ng tulong. Puno ng pagsisisi si Ryuken at nanalangin na sana ay naging mas matigas siya sa pagpigil dito na sumali sa laban. Biglang may sumulpot na ligaw na halo para atakihin sila, ngunit biglang dumating si Ishin at pinatay ito sa isang mabilis na atake. Galit na sinisisi ni Ryuken si Ishin sa kinahinatnan ni Masaki, habang nanghilakbot naman si Ishin nang makita ang kalagayan ng dalaga at gusto niyang tumulong. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang sumulpot si Kisuki at sinabihan silang kumalma dahil may paraan siya para iligtas ang buhay nito, kaya dinala niya ang buong grupo sa kanyang tindahan. Nang nasa ligtas na silang lugar, ipinaliwanag ni Kisuki na isang siglo na niyang pinag-aaralan ang mga sintomas at epekto ng haloification. Naging tapat si Kisuki sa kanila na hinding-hindi na maibabalik si Masaki sa pagiging normal na tao o Quincy. Ipinaliwanag niya na ang haloification ay gumagana sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng enerhiya ng halo sa isang kaluluwa, na sumisira sa harang ng mga espiritual na anyo para lumikha ng isang magulong entidad. Ang totoong epekto nito ay nawawala sa sariling wisyo ang biktima, nagiging isang mabangis na nilalang, at kalaunan ay kusang sumasabog laban sa kanilang kalooban. Ang trahedyang ito ang tinatawag niyang pagpapakamatay ng kaluluwa, at ito ay isang proseso na hindi na mapipigilan kapag nagsimula na. Permanente ang impeksyon na ito at maaari pang ang maisalin sa magiging mga anak ng biktima sa hinaharap. Inamin ni Kisuki na hindi niya kayang ibalik sa dati ang pinsala sa kaluluwa ni Masaki, pero may paraan siya para mailigtas ang buhay nito sa pamamagitan ng paglalagay ng panimbang para dumiretso at kumalma ang kanyang spiritual energy. Para maging perpekto ang balanse, kailangan niyang turukan ang kaluluwa nito ng isang bagay na kabaligtaran ng kung ano siya ngayon. Dahil si Masaki ay isang Quincy na nahawaan ng halo, ang kailangan niya ay ang kombinasyon ng isang Soul Reaper at isang tao. Ipinakita niya ang isang espesyal na gigay na gawa sa mga kaluluwa ng tao na pwedeng bumalot sa isang espirito para maging ganap itong tao. Kung papayag si Ishin na gamitin ito, kailangan niyang mamuhay sa pagitan ng pagiging Soul Reaper at tao para mapanatili ang balanse ni Masaki.
Nagbabala si Kisuki na kapag pumasok siya sa gigay ay mawawala ang kanyang lakas bilang Soul Reaper magpakailanman. Walang pag-alinlang ang pumayag agad si Ishin sa sakripisyo, at sinabing gagawin niya ang lahat para maligtas si Masaki at handa niyang pagbayaran ang halaga ngayon din. Buong tapang na nanindigan si Ishin at sinabing kahit hindi na niya maisuot muli ang kasuotan ng isang Soul Reaper, ang magiging misyon na ng kanyang buhay ay ang protektahan si Masaki habang buhay. Ang kawalan niyang ito ng pagsisisi ay ikinagulat ng husto ni Ryuken, na hindi lubos maisip kung bakit isasakripisyo ni Ishin ang kanyang posisyon at kapangyarihan para sa babae. Pagkatapos nito, sinimulan ni Kisuki ang isang komplikadong ritual kay Ishin para mapagdugtong ang kanilang mga buhay. Sa kaibuturan ng isip ni Masaki, naliligaw ang kanyang espiritu sa isang nakakatakot at walang pormang kawalan kung saan hinarap siya ng isang nangingisay na halo. Hindi nagatubili si Ishin na sumugod sa mundong iyon para iligtas at hilahin siya pabalik. Sa totoong mundo, nagsimulang umayos ang lagay ni Masaki, kaya masayang ibinalita ni Kisuki na naging matagumpay ang pagsasanib ng kanilang mga kaluluwa. Sobrang tuwa ni Ishin nang makitang bumalik ang sigla sa mga mata ni Masaki, ngunit kabaligtaran naman ang mukha ni Ryuken na mukhang pasan ang daigdig. Napansin ni Katagiri ang matinding lungkot nito kaya nilapitan niya ito para kausapin, pero sinabihan lang siya ni Ryuken na umuwi na. Hindi umalis si Katagiri at matapang na nanindigan na hindi niya iiwan ang kanyang amo, at ipinapaalala niya rito na ang tamang layunin niya sa buhay ay ang magsilbi at manatili sa tabi ni Ryuken sa lahat ng pagkakataon. Umagos ang mga luha sa kanyang mukha habang nakiusap siyang huwag nang malunod sa sariling pighati, dahil ang makita itong nasasaktan ay labis ding dumudurog sa kanyang puso. Pagkatapos nito ay bumalik ang kwento sa kasalukuyan, at ipinagpatuloy ni Ishin ang kanyang pagkukwento sa anak niyang si Kurosaki tungkol sa pagmamahalang nabuo sa kanila ni Masaki. Nang makapagtapos si Masaki ng high school, nagpasya siyang lisanin ang pamilyang Ishida. Samantala, ginamit naman ni Ishin ang kaalamang medikal na natutunan niya sa Spiritual Academy para magbukas ng isang simpleng negosyo, bagamat puno ng pagsubok ang bagong buhay nila ay magkasama nila itong hinarap. Marami silang pinagdaan ng hirap, pero dahil nagkakaisa sila ng puso at isip, nalagpasan nila ang bawat hamon. Ginawa ni Ishin ang lahat para itago na nawalan siya ng lakas bilang Soul Reaper, kahit na may hinala siyang matagal na itong alam ni Masaki. Nakabuo sila ng isang maganda at masayang buhay, at para kay Ishin, ang kanyang asawa ang nagsisilbing maliwanag na araw na gumagabay sa kanyang landas. Kalaunan, ipinanganak ang kanilang anak na si Ichigo Kurosaki, at sa paglipas ng mga taon, muling lumakas ang spiritual energy ni Ishin hanggang sa hindi na niya kayang pigilan ang halo sa loob. Nangangahulugan ito na naputol na ang tanikala ng kaluluwa na nag-uugnay sa kanya sa halo, kaya pagkaraan ng 20 taon ay muli niyang nabawi ang kanyang kapangyarihan bilang Soul Reaper. Dito na lumipat si Ishin sa isang mas madilim na bahagi ng nakaraan. Ipinaliwanag niya kay Kurosaki ang trahedyang nangyari noong araw na iyon, 9 na taon na ang nakalipas. Bilang isang malakas na Quincy, madali sanang mapapatay ni Masaki ang halo ng walang kahirap-hirap, subalit sa pinakakritikal na sandali ay biglang naglaho ang kanyang lakas bilang Quincy. Hindi ito isang aksidente, ito ay isang malawakang paglilinis na tinatawag na Oswalen, na isinagawa mismo ni Yhwach. Sa pilitan niyang kinukuha ang kapangyarihan ng sinumang Quincy na itinuturing niyang marumi para madagdagan ang sarili niyang lakas, at ang malupit na gawaing ito ang naging dahilan din ng pagkamatay ni Katagiri. Labis na nagulat si Kurosaki sa walang awang kalupitan at lakas ng taong ito, at para mas lalong maging mabigat ang sitwasyon, ibinunyag ni Ishin na si Yhwach ang pinagmulan at ninuno ng bawat Quincy na nabubuhay, kaya naman alam niya ang bawat detalye tungkol sa ina ni Kurosaki noong huli silang magkaharap.